May simbahan, may sementeryo. Napaka-organized. Mag-alas 9:30 na. So, nung funeral ng tatay ng asawa ko, bago ilibing, tapos kung kailan siya namatay. Look at this flower, guys. Hi guys, katatapos lang ng samba namin. Ang oras ngayon dito sa Norway ay alas 9 na ng gabi. Yan, alas 9 ng gabi ha. Pero yung araw tirik na tirik pa. Ganyan ho pag summer dito sa Norway. Ngayon po ay naglalakbay kami ng aking asawa. Kami po ay pupunta doon sa sementeryo. Kung saan po nakalibing yung tatay at nanay ng aking asawa. So, isang buwan na kaming mahigit dito guys. Pero ngayon pa lang kami bibisita doon sa kanilang libingan. So, nung funeral ng aking father-in-law, nandun ako. Pero sa mother-in-law ko, wala ako. Kasi namatay yun, wala na ako dito sa Norway. So, yung aking father-in-law namatay, nandito pa ako nun. Yan, ganyan ho kataas ang araw dito ngayon guys. Alas 9 ng gabi. Ito yung simbahan nila guys. Yan. Yan ho ang simbahan dito. Nandito rin guys yung mga pinsan ni Runa. Nagkataon, nagkatagpo. Nasa taas kami na bahagi ng sementeryo kaya talagang napakahangin. At doon naman sa baba ang graveyard ng parents ni Runa. So guys, pababa na kami sa sementeryo. Yan. Medyo pababa yung daanan dito. Doon mo prosekte Runa. So pakita ko sa inyo ang sementeryo dito guys sa Norway. Bago nga pala kami dumiretso sa libingan ng papa at mama ni Runa ay dumaan muna kami sa libingan ng kanyang tita. Ayun guys, ay pupuntahan naman namin yung libingan ng papa at mama niya. Guys, ito naman yung pinaglibingan ng tatay at nanay ni Runa. Yung aking mga biyanan. Yan. Kita nyo guys yung sementeryo nila dito. 'Di ba? Napaka-organized. Tapos napakalinis. Hindi ka matatakot. 'Di ba? Hindi ka matatakot na pumunta dito kahit sa gabi. Kahit dito ka pa yata tumira. Tapos guys, alam nyo ba, isa sa fact dito sa Norway, na kapag may simbahan, may sementeryo. Kita nyo yung simbahan na yun? Kaya pag may nakita kayong simbahan, katabi niyan ay sementeryo. Yes, magkatabi po talaga ang sementeryo at ang simbahan dito. Kung bakit nasa tabi ng sementeryo yung simbahan guys, kasi dito sa Norway, bago ilibing yung patay, dinadaan talaga nila sa simbahan. Hi guys! Sobrang ganda ng tanawin ko sa likod, green na green. So yung kaharap dito guys ay sementeryo na. Ah. And oras natin ay mag-alas 9:30 na ng gabi. Pero ang araw still sumisili pa din. Alam nyo, pakiramdam ko na sa park ako, wala sa sementeryo. Napakaganda kasi ng area at saka ng tanawin. It smells good. Look at this flower, guys. Grabe. Ang bango niya. Oh, ang ganda. Oh, grabe. Look at that. Ang dami niyang flower. Oh, ganda. Amoy sampagita. Pabalik na kami ng sasakyan guys. So dito guys meron pa ring libingan. Yan. Yan o. Yan. Libingan pa rin mula doon hanggang doon. So guys, dito pala sa Norway, hindi binabalsa mo yung mga patay. Nilalagay lang siya sa malamig na lugar. Like parang frozen. Pinifreeze sila. Para ma-preserve siguro hanggang sa ilibing. At hindi rin pinaglalamayan dito na kagaya sa atin. So, ganon siya dito. Bago nga pala dalhin sa simbahan, dyan muna tinatambay yung patay. Kasi nga sa basement daw guys, ay malamig na malamig dyan. So, nung funeral ng tatay ng asawa ko, winter noon guys. Hindi na pala winter kasi March. March na yan. Na rin pa spring. Pero kasi, dami pa talagang snow. Kaya, eto, yung daanan na to, puro puti. Puro puti yan siya. Covered ng snow. Grabe ang kapal ng snow nun kasi umuulan. Nung nilibing yung tatay nun, yung asawa ko, umuulan talaga. So, dyan nga kami pumasok sa loob ng simbahan. Parang, hindi ko alam kung tawag dun eh. Basta pinapasok dyan. Tapos, pagkatapos ng parang program na malikikli,
Then saka na siya ilalabas. At dadali na nga doon sa libingan. May nakita ko guys na bulaklak. Puno na naman ng bulaklak. Grabe ang ganda. Nangangami sila guys. Ang bango. Yan oh. Ay katulad sa bahay. Pero sa bahay puti. Ito naman pink. Tsaka ito medyo malalaki ang bulaklak. Yan. Uy ang ganda. Tingnan nyo naman. Oh ito pa. Bango. Ito ibang kulay naman. Ay ang galing. Ganda ng mga bulaklak dito. Siyempre, kasing ganda ng Mami G nyo. So ngayon guys, ang pupuntahan naman namin ngayon ay yung libingan ng grandmother ni Runa, tsaka yung grandpa niya yata. So yan na siya, nauna na. Yan. Ayan. Oh, ito yung sa Lawrence, Quebec. Ruth, Quebec. Daaram grandma, so grandpa. Yeah. Grabe guys, nakita ko kung kailan pinanganak yung grandma ni Runa. Tapos kung kailan siya namatay. Umabot siya ng 95 years old. Grabe nung haba ng kanyang buhay. Ayan siya. Kita nyo ba? So pauwi na kami guys. Ang oras ay yan. 9:45 ng gabi. 9:47 na. So pauwi pa lang kami. Bibiyahe pa kami ng mga 30 minutes. At ang araw pa rin ay nakasikat. Kaya na guys. Paalam. Thank you so much for watching.